Sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Mga kapatid, sa kabanal-banalang gabing ito, na pinangyayarihan ang pagtawid ng ating Panginoon Jesucristo mula sa pagkamatay patungo sa pagkabuhay, ang sambayan niya ay nag-aanyaya sa lahat ng mga anak na nasa iba't ibang panig ng daigdig, upang magtipon-tipon sa pagganap ng magdamagang pagdiriwang. Sa pagganap natin sa alaala ng Pasko ng Panginoong nagtagumpay, sa pakikinig ng salita at paghahain ng kanyang buhay, maasahan nating tayo makakapakinabang sa kanyang pananaig sa kamatayan at pamumuhay sa piling niya at ng Amang may kapal. Ang pagbabasbas ng siga. Ang pagtawid ng Panginoon mula sa kamatayan patungo sa pagkabuhay ay inilalarawan ng apoy na nagbibigay liwanag sa kadiliman ng gabi. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa pamamagitan ng iyong anak, kami iyong binilutan ng ningas ng iyong kaliwanagan. Ang bagong ningas na ito ay iyong gawing banal, at ipagkaloob mong kami pagningasin itong aming pagdiriwang, upang makasapit kaming may dalisay na kalooban sa walang maliw na kaliwanagan, sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang pagsisindi ng kandila ng Pasko ng Pagkabuhay. Sumasagisag ang kandila kay Kristo na muli nang nabuhay. Si Kristo na nagniningning sa kadiliman at nagdudulot ng liwanag ng kanyang muling pagkabuhay. Mapawi nawang tuluyan ang dilim ng kasalanan sa puso natin isipan. Si Jesucristo na buhay, siya'y ating kaliwanagan. Si Kristo ang nagmamahal noon sa bayang hinirang, ngayon pa rin siyang patnubay. Si Jesucristo'y nabuhay, siya'y ating kaliwanagan. Si Kristo ang nagmamahal simula pa noong araw, wakas natin siya't hantungan. Si Jesucristo'y nabuhay, siya'y ating kaliwanagan. Si Kristo ang pinagmulan, alpay sa gisag ng niyang tunay. Siya'y ating pinanggalingan, si Jesucristo ay nabuhay, siya'y ating kaliwanagan. Si Kristo ang siyang hantungan, omega'y kanyang larawan, siyang ating patunguhan. Si Kristo'y nabuhay, siya'y ating kaliwanagan. Si Kristo'y nabibilang lahat ng panahon araw, bawat yugto ng pag-iral. Si Kristo'y nabuhay, siya'y ating kaliwanagan. Si Kristo ay nabibilang sa mga taong daan-daan. Hari siya ng kasaysayan. Siya'y nabuhay at siya'y ating kaliwanagan. Si Kristo ang karangalan lahat ng kapangyarihan. Panginoong dinarangal, si Kristo'y nabuhay, siya ay ating kaliwanagan. Si Kristo ang kapurihan ng buong sangkatauhan, ngayon at magpakilanman. Siya ay nabuhay, siya ay ating kaliwanagan. Ang sugat ng lubhang banal ni Jesus sa tagiliran, dugo't tubig ay lumitaw, siya'y nabuhay, siya'y ating kaliwanagan. Ang sugat sa paang kanan, si Jesus ay nabayubay sa krus na kinamatayan. Si Jesucristo ay nabuhay, siya'y ating kaliwanagan. Ang kaliwang paa naman ni Jesus din ay sugatan, pako'y naglagos na tunay, siya ay nabuhay, siya'y ating kaliwanagan.
Sa kanan niyang kamay si Jesus di tinakuan, kaya't may sugat na taglay. Siya ay nabuhay, siya ay ating kaliwanagan. Konti na po, kita rin. Hindi makita rito. Sa kanyang kaliwang kamay, si Jesus ay tinakuan noong buhay niya ay ialay. Siya ay nabuhay, siya ay ating kaliwanagan. Mapawi nawang tuluyan ang dilim ng kasalanan sa puso natin isipan. Siya ay nabuhay, siya ay ating kaliwanagan. Hindi makita. Hindi makita. Tutusin ko sa gabi. Kung nakapasok pa yung kasi. Ito tapos yung... Saglit. Tayo ngayon tutungo sa simbahan, magbabalik po sa Holy Family Hall. Mangyaring sumunod lamang po tayo sa prosesyon ng pari at mga ministro. Kabila po papasok sa balog yung likod. Pwede po tayong pumasok sa mga pintuan. Dito po at dito sa pangalawang pintuan. Sa likod, dalawa sa likod po. Okay, dahan-dahan lang po tayo para nakaiwasan po natin yung dahan-dahan lang po. Pwede po kayo pumasok sa lahat ng pintuan. Sa mga ninang at ninong. Hindi, pwede na papasok yung limang ito din lang. Okay na. Magsitayo tayo lahat. Simula ito ng ating pagdiriwang. Tayo nang magbigay dangan, Jesus na ating ilaw, sa diwa nating isipan. Si Jesu Kristo'y nabuhay, kay ating iugnaga. Tayo nang magbigay dangal, Jesus na ating ilaw, sa diwa nating isipan. Si Jesu Kristo'y nabuhay, siya'y ating kaliwanagan.
Mauyari lamang pisindihan ng iyong mga kandila mula sa apoy ng kandila ng Pasko ng pagkabuhay. Awit pa, awit. Tayo nang magbigay ng ngal, Jesus nating ilaw, sa diwa nating isipan, Jesus Kristo'y nabuhay, siya'y ating kaliwanagan. Ang susunod na bahagi ng ating pagdiriwang, ang maringal na pagpapahayag ng Pasko ng muling pagkabuhay.
sapagkat tapat siyang tunay sa kanyang pananagutan. Para sa kinabilangan niya ng sambayanan. Ngayon ang kapistahang si Kristo nag-alay ng kanyang sariling buhay, nagtiis ng kamatayan. Ang minanang kasalanan, ang dating kaalipinay, sa tubig na po ang naparang, kalaya ay nakamtan. Ngayon ang pagdiriwang ng ating muling nagsilang, sa tubig ng kaligtasan, nabatis ng kamanalan. Pagkat mula sa libingan bumangon na matagumpay, Mesiyas ng sanlibutan, si Jesus nating mahal. Diyos Ama ng sanlibutan, tunay na walang kapantay. Pag-ibig mo't katapatan para sa mga hinirang. Handog mo'y kapatawaran sa lahat ng kasalanan. Higit sa lahat mong alay, si Jesus naming mahal. Dahil sa kaligayahan sa amin nagumahal, ay namin itong ilaw sa gisag ng pagkabuhay. Tunay na kaliwanagan ang hatid ni Jesus na tanglaw. Ang dilim ng kamatayan ay napawi na araw. Ang araw ng kaligtasan, si Jesus bukhang buhay. Walang maliw na patnubay sa landas ng kaligtasan. Hatid nga'y kapayapaan, lakas mo at pagmamahal, upang aming magampanan aming pananagutan. Malalag ng lubos ang buong sambayanan, na tayong magdiwang sa kalwalhatian, sa libing ni Jesucristo sumalig sa silubong. Siya'y muli na buhay, tunay na manlubos. Sa ikalawang yugto ng ating pagdiriwang, ang pagpapahayag ng salita ng Diyos. Ngayon isisimulan natin ang pagpapahayag ng salita ng Diyos. Maaari na po natin patayin ang sindi ng ating mga kandila. Mga kapatid, ngayong nasimulan na natin ang magdamagang pagdiriwang ng muling pagkabuhay. Makinig tayong mabuti sa salita ng Diyos. Isaloob natin kung paano niyang ginaganap sa iba't ibang yugto ng kasaysayan ang pagliligtas niya sa mga hinirang na tao.
Noon ngang sumapit ang itinakda niyang panahon, ang kanyang sariling anak ang kanyang sinugo upang maging ating tagapagligtas. Hilingin natin sa Diyos ang kaganapan ng kaligtasan na nangyayari ngayon sa pagdiriwang ng Pasko ng pagtubos sa tanan. Magsiupo po ang lahat. Sa unang pagbasa, nilikha ng Diyos ang lahat ayon sa kanyang kabutihan at nilikha niya ang tao ayon sa kanyang sariling wangis at larawan. Pagbasa mula sa aklat ng Genesis. Nagsimulang likhain ng Diyos ang lupa at ang langit. Sinabi ng Diyos, Ngayon, lalangin natin ang tao. Ating gagawin siyang kalarawan natin. Siya ang mamamahala sa mga isda, mga ibon, at lahat ng hayop. Maging maamo o mailag, malaki o maliit. nilalakha ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan. Lumalang siya ng isang lalaki at isang babae, at sila'y pinagpala. Wika niya. Magpakarami kayo at punuin ang inyong mga supling ng buong daigdig at panghalaan ito. Binibigyan ko kayo ng kapangyarihan sa mga isda, sa mga ibon, at sa lahat ng maiilap na hayop, maging malalaki o maliliit. Bibigyan ko rin kayo ng lahat ng uri ng butil at mga bungang kahoy na inyong makakain. Ang lahat ng halamang lupian ay ibibigay ko naman sa maiilap na hayop, malaki man o maliit, at sa lahat ng mga ibon. At ito nga ang nangyari. Pinagmasdan ng Diyos ang lahat niyang ginawa, at lubos siyang nasiyahan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
Ama naming makapangyarihan, lahat ng iyong mga nilikha ay ikaw ang itinatampo. Naway maisalog mo ng iyong mga tinubos ng daigdig sa pasimula ay lalo mo pang pinadakila sa mga huling panahon ng pagsagip ni Kristo na siyang inihaing korderong pamasko na kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Sa ikalawang pagbasa, sinubok ng Diyos ang pananampalataya ni Abraham. Inatasan si Abraham na ialay siya sa ang minamahal at nag-iisa niyang anak. Pakinggan po natin ang ikalawang pagbasa. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Noong mga araw na iyon, sinubok ng Diyos si Abraham. Tinawag siya ng Diyos at tumugon naman siya. Sinabi sa kanya, Isama mo ang pinakamamahal mong anak ni si Isaac at magpunta kayo sa lupain ng Moriah. Umakyat kayo sa bundok na ituturo ko sa iyo at ihandog mo siya sa akin. pagsapit nila sa dakong itinuro ng Diyos, gumawa ng dambana si Abraham. Inayos niya sa ibabaw nito ang panggatong. Nang sasaksakin na niya ang bata, tinawag siya ng anghel ng Panginoon at mula sa langit ay sinabi, Abraham! Abraham! Huwag mong patayin ang bata. Huwag mo siyang saktan. Naipakita mo ng handa kang sumunod sa Diyos sapagkat hindi mo pinagkait sa Kanya ang kaisa-isa at pinakamamahal mong anak. Paglingon niya may nakita siyang isang lalaking tupa na ang mga sungay ay napasabit sa mga sanga ng kahoy. Ito ang kinuha ni Abraham at inihandog kapalit ng kanyang anak. Mula sa langit, nagsalita muli kay Abraham ang anghel ng Panginoon. Wika nito, Akong Panginoon ang nangangako sa iyo. Yamang hindi mo pinagkait sa akin ang kaisa-isa mong anak, pagpapalain kita. Ang lahi mo ay magiging sindanin ng bituin sa langit at ng buhangin sa dagat. Lulubigin nila ang mga lungsod ng kanilang mga kaaway sa pamamagitan ng iyong lahi. Pagpapalain ang lahat ng bansa sa daigdig sapagkat ikaw ay tumalima sa akin. ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama namin makapangyarihan, pinararami mo sa sanlibutan ang mga anak na sa pangako mo'y sumilang, bunga ng paglawak ng saklaw ng iyong paghirap. Sa pagbibinyag, ginagawa mong matupad ang iyong pangakong si Abraham ay maging ama ng lahat. Ipagkaloob mong ang iyong sambayanan ay marapat na makatugon sa iyong panawagan. Sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Sa ikatlong pagbasa, dahil ang Israel ay hinabol ng hukbo ng Ehipto, niloob ng Diyos na patawirin ang bayang Israel sa dagat, habang ang mga kalaban naman ay kanyang nilunod. Ang pagkakaligtas na ito sa pamamagitan ng tubig ng karagatan ay siyang sagisag ng ating pagkakaligtas mula sa kasalanan at kamatayan sa pamamagitan ng tubig ng binyag. Pakinggan po natin ang ikatlong pagbasa. Pagbasa mula sa aklat ng Exodo. Noong mga araw na iyon, sinabi ng Panginoon kay Moises, Bakit mo ako tinatawag? Palakarin mo ang mga Israelita. Itapat mo sa ibabaw ng dagat ng iyong tungkod. Mahahati ang tubig at matutuyo ang lalakaran ninyo. Lalo kung pagmamatigasin ang mga Ehipsyo at pasusundan ko kayo sa kanila. Ngunit, doon sila lilipulin. Ang mga Ehipsyo, ang mga kawal ng Paraon, pati ang kanilang mga karwahe. Ipapakita ko sa kanila ang aking kapangyarihan. Sa gayon, malalaman ng mga Ehipsyong iyan na ako ang Panginoon. ang anghel ng Diyos na pumapatnubay sa paglalakbay ng mga Israelita ay napagtihuli sa kanila. Gayon din ang haliging ulap. Ang ulap ay lumagay sa pagitan ng mga Israelita at ng mga Ehipsyo at lumatag ang kadiliman. Dumating ang gabi at ang mga Ehipsyo ay di makalapit sa mga Israelita. Itinapat ni Moises ang kanyang tungkod sa ibabaw ng dagat. Magdamag na pinaihip ng Panginoon ang isang malakas na hangin mula sa silangan at nahati ang tubig. Ang mga Israelita ay bumagta sa dagat na ang nilakaray tuyong lupa sa pagitan ng animoy pader na tubig. Hinabol sila ng mga Ehipsyo na mga kawal, karwahe at kabahayan ng Paraon. Nang magbubukang liwayway na ang mga Ehipsyo ay ginulo ng Panginoon mula sa haliging apoy at ulap. Nalubog ang gulong ng mga karwahe at hindi na sila makatugis ng matulin. Kaya sinabi nila, umalis na tayo rito sapagkat ang Panginoon na ang kalaban natin. Sinabi ng Panginoon kay Moises, Itapat mo ang iyong tungkod sa ibabaw ng dagat at tatabunan ng tubig ang mga Ehipsyo, pati na ang kanilang karwahe. ganun nga ang ginawa ni Moises at pagbubukang liwayway, nanumbalik sa dati ang dagat. Ang mga Ehipsyo ay nagsikap makatakas, ngunit pinalakas ng Panginoon ang dating ng tubig, kaya sila ay nalunod na lahat. Nang manauli ang dagat, natabunan mga karwahit kabayo ng Faraon, pati na kay mga kawal, at walang natira isa man. Ngunit ang mga Israelita ay nakatawid sa dagat. Natuyo ang dinaanan sa pagitan ng animoy pader na tubig. Nang araw na iyon, ang mga Israelita ay iniligtas ng Panginoon sa mga Ehipsyo. Nakita nila ang bangkay ng mga Ehipsyo. Nagkalat sa baybay dagat. Dahil sa kapangyarihang ipinakita ng Panginoon laban sa mga Ehipsyo, nagkaroon sila ng takot sa Kanya at sumasampalataya sila sa Kanya at sa alagad niyang si Moises. Ito ang inawit ni Moises at ng mga Israelita para sa Panginoon. Ang Panginoon ay ating ngayong awitan sa Kanyang kinamtang dakilang tagumpay.
Ang mga kabayo at kawal ng kaaway sa puso ng dagat, lahat na tabunan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang Panginoon ating ngayong awitan sa kanyang kinamtang dakilang tagumpay. Ang mga kabayo at kawal ng kaaway sa puso ng dagat lahat na tabunan. Ako'y pinalakas niya, pinatatag, siya ang sa aking nagkukup. Nag-ingat, Diyos ng magulang ko, aking mangliligtas, tugon. Siya'y mandirigma na walang kapantay. Panginoon kanyang pangalan na ang mga kawal ng Faraon sa dagat ng mga tambo ay mga silusong. Ang lahat ng ito ay kanyang nilunod, pati na sa sakay ay kanyang pinalubog. Tugon. Sila'y natabunan ng araw ng dagat, tulad nila'y batong lumubog kaagad. Ang mga bisig mo ay walang katulad, walang ang katulad, walang kasing lakas. Sa isang hampas mo, kaaway nangalat, nangadurog man din sa iyong mga palad. Tugon. Sila'y dadalhin mo sa pinili mong mundo, sa lugar na itinangi mo para maging iyong lubos, at sa santuaryong natayo ayon sa iyong loob. Ikaw, puon, maghahari magpakailanman. Tugon. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, noong unang panahon ay yun ang idinulot na babanaag ang himala ng bagong tipan sa pagtawid sa dagat bilang tagapahiwatig ng nagaganap sa pagbibinyag na siyang paglaya ng iyong sambayanan sa pagtabihag. Ipagkaloob mong ang lahat ng mga bansa ay makaranas ng muling pagsilang na dulot ng Espiritong tinatanggap ng mga may pananampalataya na Israel, ang unang nagpamalas sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Sa ikaapat na pagbasa, dahil sa patuloy na pagkakasala, pansamantalang iniwan ng Diyos ang sambayanan. Subalit, dala ng dakilang pag-ibig ng Diyos, bumalik siya, iniligtas ang sambayanan. Pakinggan po natin ang ikaapat na pagbasa. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaias. Ang iyong naging kasintahan, ang may likha sa iyo. Siya ang makapangyarihang Panginoon. Ililigtas ka ng Diyos ng Israel. Siya ang hari ng lahat ng bansa. Israel, ang katulad mo, ay babaeng bagong kasal. Iniwan ang asawa, bat-bat ng kalungkutan, ngunit tinawag kang muli ng Panginoon sa kanyang piling at sinabi, sandaling panahon kita'y iniwanan, ngunit dahil sa tapat kong pag-ibig, muli kitang kukupkupin.
Sa tindi ng galit, bilisan kita sandali. Ngunit habang panahon kong ipadarama sa iyo ang tapat kong pagmamahal. Iyan ang sabi ng Panginoon na nagligtas sa iyo. Nang panahon ni Noe, ako ay sumumpang di na mauulit na ang mundong ito'y gunawin sa tubig. Gayon din sa ngayon, iiwasan ko na sa iyo'y magalit at hindi na kita parusahan ulit. Maguguho ang mga bundok at ang mga burol, ngunit ang pag-ibig ko'y hindi maglalaho at mananatili ang kapaypaang aking pangako. Iyan ang sinasabi ng Diyos sa Panginoon na nagmamahal sa iyo. Sinabi ng Panginoon, O Jerusalem, nagdurusang lungsod na walang umalim sa kapithatian. Muling itatayo ang mga pundasyon mo. Ang gagamitin ko'y mamahaling bato. Gagamitin muli sa mga toy mo. Batong maningning ang iyong pintuan at sa mga pader ay mga hiyas na makina. Ako ang magtuturo sa iyong mga anak. Sila'y magiging payapa at buhay ay uunlad. Patatatagin ka ng katarungan at katwiran. Magiging malayo sa mananakot at sa takot. Ang salita ng Diyos. Panginoon ko, sa iyong ginawa, kita'y pinupurit, ako'y iniligtas. Kaya ang kaaway ay di na nakuhang matuwa't magalak. Mula sa libingang daigdig ng patay, hinango mo ako at muling binuhay. Ako, nakasama nilang napabaon sa kailaliman. Tugon. Purihin ng puon, siya ay awitan ng lahat ng tapat na mga hinirang. Iyong kunitain ang mga ginawa ng Diyos na banal. Ang kanyang ginawa ay alalahanin at pasalamatan. Hindi nagtatagal yaong kanyang galit at ang kabutihan niya ay walang wakas. Ang abang may hapis at tigmak sa luha, sa buong magdamag, sa buhang liwayway ay wala ng lungkot, kapalit ay galak. Tugon. Kaya't ako'y dinggin, ikaw ay mahabag sa akin, o poon. Ako ay pakinggan, mahabag ka poon. Ako ay dinggin mo at iyong tulungan. Nadama ko'y galak ng iyong hubalin ang aking panluksa. Sa pasasalamat sa iyo, o poon, ay di magsasawa. Tugon. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa
ikadarakila ng iyong ngalan, paramihin mo ang nakikinabang sa iyong pagpalang bigay sa mga ninuno namin sa pagsampalataya sa iyong katapatan. Ngayong ang iyong paghirang ay sanlibutan na ang saklaw, ang matibay na pinananaligan ng mga ninuno naming banal ay makatunawan naming nagkaroon na ng malaking katuparan. Sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ngayon ay masaya nating aawitin ang papuri sa Diyos. Talo lahat tayo ay
Ama naming makapangyarihan, ang kabanal-banalang gabing ito ay pinagliliwanag mo sa kadakilaan ng pagkabuhay ni Kristo. Antigin mo ang espiritu ng pagtuktok mo upang sa pagbabago ng aming buong pagkatao, kami wagas na makapaglingkod sa iyo. Sa pamamagitan ng Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Sulat. Pinahamon ni San Pablo ang mga bagong binyag ng mga Kristiyano na magpakatatag, talikuran ang kasalanan at simulang magbagong buhay. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, hindi ba ninyo nalalaman na tayong lahat na nabinyagan kay Kristo Jesus ay nabinyagan sa kanyang kamatayan? Sa makatuwid, tayo namatay at nalibing na kasama niya sa pamamagitan ng binyag upang kung paano binuhay na muli si Kristo sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo na may mabuhay sa isang bagong pamumuhay. Sapagkat kung nakaisa tayo ni Kristo sa isang kamatayang tulad ng kanyang kamatayan, tiyak na makakaisa niya tayo sa isang muling pagkabuhay tulad ng kanyang pagkabuhay. Alam natin na ang dati nating pagkatao ay pinakong kasama niya upang mamatay ang makasalanang katawan at ang hindi na tayo maalitin pa ng kasalanan. Sapagkat ang namatay na ay pinalaya mula sa kapangyarihan ng kasalanan. Ngunit tayo naniniwalang mabubuhay tayong kasama ni Kristo kung namatay tayong kasama niya. Alam natin si Kristo na muling binuhay ay hindi na muling mamamatay. Wala nang kapangyarihan sa kanya ang kamatayan. Nang siya'y mamatay, namatay siya ng minsanan para sa kasalanan at ang buhay niya ngayon para sa Diyos. Kaya dapat ninyong ibilang ang inyong sarili na patay na sa kasalanan, datapwan, buhay naman para sa Diyos sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat.
mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Makaraan ang araw ng pamamahinga, pagbubukang liwayway ng unang araw ng Sanlinggo. Pumunta sa libingan ni Jesus si Maria Magdalena at isa pang Maria. Biglang lumindol ng malakas, bumaba mula sa langit ang isang anghel ng Panginoon. Iginulong ang batong nakatakip sa libingan at naupo sa ibabaw niyon. Ang kanyang mukha ay nakasisilaw na parang kidlat, at kasing puti ng busilak ang kanyang damit. Nanginig sa takot ang mga bantay, at nabulagtang animoy patay nang makita ang anghel. Ngunit sinabi nito sa mga babae, "Huwag kayong matakot. Alam kong hinahanap niyo si Jesus na ipinako sa krus. Wala na siya rito, sapagkat siya'y muling nabuhay tulad ng kanyang sinabi. Halika kayo, tingnan ninyo ang pinaglagyan sa kanya. Lumakad na kayo at ibalita sa kanyang mga alagad na siya'y muling nabuhay at mauuna sa Galilea. Makikita niyo siya roon. Tandaan ninyo ang sinabi ko sa inyo." At dali-dali silang umalis ng libingan, pinagarian sila na magkahalong takot at galak, at patakbong nagpunta sa mga alagad upang ibalita ang nangyari. Ngunit sinalubong sila ni Jesus at binati at lumapit sila. Niyakap ang kanyang paa at sinamba siya. Sinabi sa kanila ni Jesus, "Huwag kayong matakot. Humayo kayo at sabihin sa mga kapatid ko na pumunta sila sa Galilea at makikita nila ako roon." Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoon Jesucristo. Magandang gabi ho sa inyo lahat. Si Kristo'y nabuhay. Ano ang sagot? Siya'y totoong nabuhay. O isa pa, si Kristo'y muling nabuhay. Siya'y totoong nabuhay. Masaya ba kayo? Yes. Bakit kayo masaya? Kasi buhay si Kristo. So, siguro masigabong palakpakan ang ibagay sa muling nabuhay ng si Kristo. Ay, kala ko si Bishop. So, tayo ngayon ay nasa rurok na ng ating pagdiriwang. Ito yung sinasabi natin ng mga nakaraang mga araw, mga nakaraang linggo. Pagkatapos nating paghandaan ang pinakatampok na pagdiriwang, ang pagninilay sa muling pagkabuhay ni Kristo. So, tayo ngayon ay masayang nagdiriwang ito. So sana wala na ang galit sa puso. Wala na ang mga mga itinatagong sama ng loob. Kasi pag nandyan pa kayan o naririyan pa yung mga bagay na yan, hindi kayo makapagdiriwang ng muling pagkabuhay ni Kristo. Tignan niyo yung katabi niyo. Nakasimangon pa ba yan? Nasa Biyernes Santo pa yan kapag nakasimangot yan. Hindi siya pumapasok pa sa muling pagkabuhay ni Kristo. Kaya bawal ang nakasimangot. So ito yung ating sa totoo lang po, ito ho talaga ang pinakadakilang pagdiriwang. Mas daig nito ang Pasko ng Pagsilang. Naniniwala ba kayo ron? Kasi kung hindi muling nabuhay si Kristo, anong saysay ng Pasko ng Pagsilang? Diba? Kaya magdiwang tayo, hindi lang ngayon, kundi sa mga darating pang mga araw, buwan, taon, etc., etc.
So, apat na elemento ang narinig natin sa pagbasa o sa mga ginawa natin. Ano yung ginawa natin? Ang una? Ano yun? Ano yung sinindihan sa labas? Apoy. Iba ang sinindihan. Ano yun? Ang sinindihan natin ay ang? Anong tawag dito? Paschal candle o kandilang pampaskwa. Ang Paskwa, ibig sabihin ay Pasko. So, ano ang inilalarawan nito? Si Kristo na isinisigaw ko kanina na siyang naging liwanag sa kadiliman. Passover of our darkness, light into ano? Ang galing mo sumayaw, ha? Raymond Jr., ha? Kaya lang yung isa, naiyak. Ba't ka umiyak dyan, ha? Naiyak ka? Meron na tayong volunteer next year. Yung nakikisali rito kanina. Mga bata yan, no? Masaya talaga sila eh. Alam nyo, kailangan minsan, o hindi lang minsan, talagang dapat maniwala tayo sa sinabi ng Panginoon na tumulad sa mga bata. Not to become childish, but childlike. Diba? Nakita nyo? So ano yung sa ito? From darkness of sin into life eternal. So naging masaya. Yung kalungkutan naging dahil sa liwanag ni Kristo. Ano yung pangalawang narinig natin? Word of God. Alam niyo yung salita ng Diyos na ipinahayag ngayon? Kasi pag Easter Vigil, marami mo talagang pagbasa. Binuwasan pa ho ito. Ang totoo po talaga ay siyam na pagbasa po ito. From the Old Testament and New Testament plus the Gospel. 10 yan. Pero kung gagawin natin yan every year, ay masasaklawan natin yung Pontifical Mass. No? Kaya pinuputol po ito. Pwede po yun. Pinahintulutan po yan ng Vatican o ng Liturgical Commission na bawasan yung mga pagbasa. Ngayon, ano yung ibig sabihin sa atin ito? Narinig niyo ba ang mga pagbasa? Siguro narinig niyo. Pero, hindi pumasok. O sige, testing lang po. Ano yung unang salmo? O, pangalawang salmo na lang. Kinanta na nga, hindi pa natandaan. Ito yung dapat nating tandaan lagi kapag tayo ay nasa loob ng misa. Let us always open our ears, heart, to enter this Word of God. Kasi nagsasalita po ang Diyos talaga sa kanyang mga salita. Baka ngayon, yung mga tanong mo noon sa buhay mo, sinagot na ng salita ng Diyos. Pero nakapikit ka. Iba iniisip mo. Paano yan? So we have to be attentive, reflective, meditative in the Word of God. Hindi mo pwedeng lumampas ito ng walang saysay. Kasi kung inilagay ko yan, sabi ko nga, binawasan pa nga eh. So sana yung salita ng Diyos na nakapagbibigay sa atin ng hamon sa buhay. Hamon, hindi hamon. No? Challenge in life. Kailangan ma-challenge tayo ng salita ng Diyos eh. So, ano yung pangatlo? Mamaya, maririnig natin. Magkakaroon tayo ng pagbabasbas ng tubig. And then we will have the renewal of vows. Pagsasariwa ng baptismal promises. Natatandaan niyo pa ho ba? Kung ano yung mga promises of the baptism, sacrament of baptism? Ano? Opo, sige. Tingnan natin itong mga sakristan. Ano ang tinanong sa binyag?
Tinatakwil mo ba si Satanas? Ewan ko sa inyo kung talagang tinatakwil natin si Satanas. Sumasampalataya ba tayo? Yan. Kung talagang itinatakwil at nananampalataya tayo sa Diyos, meron pa bang kagulungan? Meron pa bang pagkakanya-kanya? Meron pa bang mga pagkawatak-watak at kung ano-ano pa? Kapag sumasampalataya at isang pananampalataya lang tayo, palagay ko ang saya. Pero kung hindi po, palagay ko ay malaking problema. So let us all remember our baptismal promises. Mamaya po, tatanungin natin yan. And then ang kahuli-huli ang elemento, dadako tayo sa Eucharistia. Ito yung pinakatampok ng pagdiriwang, ang Eucharistia. Ano ba ang Eucharistia? Ito yung pagpapatuloy ng pagpaparamdam ng pag-ibig ng Diyos sa ating lahat. Hindi ba tayo? No? So this is what it means to have this kind of Eucharistic celebration in our life. Akala lang natin kasi, misa lang yan, pwede namang wala yan. Hindi po. Alam niyo ba, yung mga talagang mga Kristiyano noong una, kapag hindi sila nakaririnig ng salita ng Diyos at hindi sila experience ng misa, sa pakiramdam nila, hindi kumpleto ang kanilang buhay. Tayo po. Although you are not required to attend everyday Mass, kasi ang talagang importanteng misa ay ang ano po? Obligation Mass. O yung araw ng pangiling, yung linggo. So hindi natin dapat yan ipinag-isang tabi o binabaliwala. Kasi paano mo mararamdaman ang pag-ibig ng Diyos kung hindi mo siya binibigyang halaga sa pagdiriwang ng Eucharistia? So mga kapatid, ito yung mga elements of this Easter season. Let us not forget this. So once again, Happy Easter. Pag sinabi mong Happy Easter, masaya naman ang mukha. Pero Happy Easter. O, isa pa. Happy Easter. Yung Tagalog. Magharap kayo. Tapos, sa magsagutan kayo. Maligayang muling pagkabuhay ni Kristo. At siya'y totoong nabuhay. Sige. Sa ikatlong yugto ng ating pagdiriwang, ang pagdiriwang ng pagbibinyag. Sa pamamagitan ng binyag, tayo'y kabahagi ni Kristo sa kanyang kamatayan at muling pagkabuhay. Sariwain natin ngayon ang mga pangako natin nung tayo'y binyagan. Magsitayo po ang lahat. Ang pagbabasbas ng tubig. Ama naming makapangyarihan, bagamat natatago sa aming paningin ang kapangyarihan mong maggawad ng iyong buhay sa amin, ay inilalahan ng mga pananda ng iyong paglagi sa aming piling, ano pat ang tubig na iyong nilikha ay naging tagapagpahayag ng iyong pagpapala. Ama namin, noong ang daigdig ay iyong lalangin, ang iyong espiritu ay lumulubog na sa tubig bilang simoy ng hangin, upang ang kakayahan nitong bumuhay ay maging tagapagdulot ng iyong kabanalan. Ama namin, ang sansinugob ay iyong panibagong ginawa noong ipahintulot na magkaroon ng malaking baha, upang ipaiwating na ang tubig ay may katangian na tumapos sa kasamaan at magpasimula ng kabutihan. Ama namin, ang mga anak ni Abraham ay pinatawid mo sa karagatan
nung sila'y palayain mo sa pagkaalipin sa Ehipto, upang ipahiwatig ang mangyayari sa mga bibinyagan bilang mga kaanib ng iyong sambayanan. Ama namin, niloob mong noong binyagan ni Juan sa ilog Jordan ng anak mo, ay maganap ang pagdukob sa kanya ng Espiritu Santo. Niloob mong dumaloy ang dugo at tubig sa sinibat na puso ng anak mong iniibig. Niloob mong mabuhay muli ang iyong anak na nag-utos sa mga alagad. Humayo kayo at gawin ninyong alagad ko ang lahat ng bansa. Binyagan niyo sila sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Magtaglay nawa itong tubig ng pagpalang kaloob ng Espiritu Santo na idinudulot ng mahal na anak mo, upang ang mga tao na pawang nilikha ayon sa iyong larawang dakila, ngunit nasadlak sa dusak ng kasalanan, ay mahugasan ngayong sila'y bibinyagan, para makabangon taglay ang iyong kalinisan sa muling pagsilang sa tubig at Espiritu Santo bilang mga kaanib ng iyong angkan. Ama namin, iniluhog namin sa iyo na manaog nawa ang tubig na ito, ang kapangyarihan ng Espiritu Santo sa pamamagitan ng Jesucristo, upang mapuspos ng iyong Espiritu itong pambinyag na tubig. At sa gayoy lahat ng nakikiisa sa kamatayan niya sa pamamagitan ng binyag ay muling mabuhay na siya rin ang kasama bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ngayon, tatawagin natin ang mga bibinyagan. Tinatawagan lamang po yung may-ari po ng white Pajero na may plate number 9743. Kailangan lang pong malis. Nakaharang po. Tinatawagan natin si Tricia Elise Espinosa Pelizardo. Lahat kayo, pati mga ninong at ninang, dapat kayo rito. Tricia Elise, binibinyagan kita sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tinatawagan natin si Res Gabriel Alvaro. Res Gabriel, binibinyagan kita sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo.
Mga kapatid, gagawin natin ngayon ang pagsariwa sa pangako sa binyag. Sa misteryo ng Pasko ng pagkamatay at pagkabuhay ni Kristo, tayo nalibing kasama niya nung tayo binyagan upang kasama rin niya tayo makabangon at makapagbagong buhay. Naganap na natin ang 40 araw na paghahanda, kaya sariwain natin ngayon ang ating pangako sa pagbibinyag. Kaligtan natin ang kasamaan at kasalanan. Rabi natin ang matapat na paglilingkod sa Diyos bilang maasahang kalig ng kanyang banal na simbahang Katolika. Kung kayo makapangangakong tatalikod sa lahat ng handang sa katuparan ng panukalan ng Diyos upang kayo makapamuhay bilang matapat at maasahang kalig ng kanyang angkan. Pakisagot ninyo itong 3 katanungan. Sindihan lang po natin ang mga kandila. Habang sinisindihan, pakisagot po ang mga tanong. Si Satanas ba ay tinatakwil ninyo? Opo, tinatakwil namin. Ang mga gawain ni Satanas ay tinatakwil ba ninyo? Opo, tinatakwil namin. Ang mga pangaakit ni Satanas upang sumuway ang tao sa Diyos ay tinatakwil ba ninyo? Opo, tinatakwil namin. Ngayon naman, ating harapin ang ating pananampalataya. Kung kayo makapangangako magsisikap mamuhay bilang mga ikinaragal anak ng Diyos Ama, kung tutularan niyo siya sa kanyang kabutihan, pagmamahal sa lahat, at pagmamalasakit para sa pangkalatang kapakanan, pakisagot ninyo ang katanungang ito. Sa Diyos Ama makapangyarihan sa lahat at lumikha ng langit at lupa, kayo ba'y sumasampalataya? Opo, sumasampalataya kami. Kung kayo makapangangako magsisikap mabuhay bilang mga tunay na kapatid ng Panginoong Hesus, kung gagawin ninyong simulain sa buhay ang kanyang katwiran, katarungan at paglilingkod sa lahat ng alinsunod sa kanyang pagmamahal, pakisagot ninyo ang katanungang ito. Sa isang Diyos ng anak, o anak ng Diyos, ang ating Panginoong Jesucristo na ipinanganak ni Santa Maria Virgen, ipinako sa krus, namatay, inilibing, muling nabuhay at naluluklok sa kanan ng Ama. Kayo ba ay sumasampalataya? Opo, sumasampalataya kami. Kung kayo makapangangakong susunod sa patnubay ng Espiritu Santo at kung sisikapin niyong mapaunlad ang kaloob niyang buhay at pagmamahal upang maging mga maipagmamalaking anak ng Diyos Ama at kapatid ng Panginoong Hesus, pakisagot ninyo ang katanungang ito. Sa Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa muling pagkabuhay ng mga namatay at sa buhay na walang hanggan, kayo ba'y sumasampalataya? Opo, sumasampalataya kami. Bunga ng pagmamahal ng Diyos na makapangyarihang Ama ng ating Panginoon Jesucristo, tayo ay pinatawad sa ating kasalanan noong tayo muling isilang sa tubig at sa Espiritu. Tulungan naman niya tayong mamalaging tapat sa ating pangakong Jesucristo ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Darako po tayo sa pag-receive ng tubig sa mga tao. Ilibot po ang mga ministers at Maaari na po natin patayin ng sindi ng mga kandila.
Paglaya ang dalang na dulot na muling pagkabuhay ni Kristo, manalangin tayo sa ating Amang nasa langit. Sa pamamagitan ng binyag, tayo ay kanyang inampon bilang mga tunay niyang minamahal na anak. Buong puso tayo manalangin. Ang ating pong itutugon, Ama ng muling nabuhay naming Panginoon, dinggin mo kami. Pakiulit po. Ama ng muling nabuhay naming Panginoon, dinggin mo kami. Naway maipahayag ng simbahan ang pag-asa para sa San Sinuko habang hinihintay nito ang puspusang kaligtasan. Manalangin tayo. Ama ng muling nabuhay naming Panginoon, dinggin mo kami. Naway ang mga mananampalataya ay talikdan ang mga maling gawain at pagkamakasarili upang maging karapat-dapat sa bagong buhay na ipinagkaloob ni Kristo. Manalangin tayo. Ama ng muling nabuhay naming Panginoon, dinggin mo kami. Naway makamit at maranasan ng mga kapatid naming patuloy na inaalipin ng kahirapan, kamangmangan, at imoralidad ang ganap na kalayaan ng isang tunay na anak ng Diyos. Manalangin tayo. Ama ng muling nabuhay naming Panginoon, dinggin mo kami. Naway basbasan ng Diyos ang lahat ng manggagawa na nagpapagod para sa ikauunlad ng bansa at basbasan nawa ng Diyos ang lahat ng kanilang pagsisikap at iadya sa lahat ng kapahamakan. Manalangin tayo. Ama ng muling nabuhay naming Panginoon, dinggin mo kami. Naway patuloyin ng Diyos sa kaluwalhatian ng kanyang kaharian ang mga mahal namin sa buhay na yumauna. Manalangin tayo. Ama ng muling nabuhay naming Panginoon, dinggin mo kami. Matahimik natin itaas sa ating Ama, mga sarili nating panalangin. Pamanahing mga kapangyarihan, pakinggan mo ang pagsusumamo ng iyong mga anak, papanatilihin mo ang aming kababang loob upang maging karapat-dapat kami sa kaligtasang kaloob ni Kristo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Sa ika-4 na yugto ng ating pagdiriwang, ang Eucharistia. Magsiupo.
kapatid, upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin naman ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niya ng banal. Ama namin lumikha, tanggapin mo ang aming mga panalangin na sumasaliw sa aming paghahain upang sa nagsimulang Pasko ng pagkabuhay, kami itaguyod nito sa kagalingang walang katapusan. Sa pamamagitan ni Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay na marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa pamamagitan ni Yesu Kristo na aming Panginoon, siya ang salitang katuwang mo at kapiling noong lahat ang miirala iyong likhain. Siya'y sinugo mo para kami sa gipit palayain sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus at muling pagkabuhay, na naging kanyang inang totoong si Mariang Birhen na katulong niya sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Hinako niyang sundin ang loob mo at kampi ng sabayanang para sa iyo. Pinagtiisan niyang iunat sa krus ang kanyang mga kamay upang magwakas ang kamatayan at mahayag ang pagkabuhay. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, dapat kang purihin ng tanang kinapal sapagkat sa pamamagitan ng iyong anak naming Panginoong Jesucristo at sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, ang lahat ay binibigyan mo ng buhay at kabanalan, walang sawa mong tinitipon ang iyong sambayanan upang mula sa pagsikat hanggang sa paglubog ng araw, maihandog ang malinis na alay para sambahin ang iyong ngalan. Ama namin, iyong tanggapin ang handog na ito ng iyong buong angkan para sa mga minarapat mong muling isilang sa tubig at sa Espiritu Santo, sa ikapagpapatawad ng lahat nilang mga kasalanan. Loobin mong kami makapabuhay araw-araw sa iyong kapayapaan. Huwag mong ipahintulot na kami ay mawalay sa iyo kailanman. Ibilang mo kami sa iyong mga hinirap. Ama, sinasamo na ang pagkabanalin mo ang mga kapangyarihan sa pangyarihan ng banal na Espiritu, ang mga kaloob na ito na aming nilalaan sa iyo. Ito nawa ay maging katawan at dugo ng iyong anak at aming Panginoong Jesucristo na nagutos si pagdiwang ang misteryong ito. Noong gabing ipagkalulo siya, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Kaya hindi naman na matapos ang hapunan, niluwakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin.
Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniali namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan ng dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, ligapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco namin Papa at ni Camilo namin Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay nang may pag-asang sila ay muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaisa ni San Jose na kanyang esposo, ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, na namuhay din sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang naman namin ang pagpuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak naming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos sa mga makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sabay-sabay tayong manawagan sa ating Amang nasa langit at sunod sa itinuro sa ating panalangin ng Panginoong Jesus. sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Yesu Cristo.
sinabi mo sa iyong mga apostol, ngayon ay sinasabi mo rin sa amin, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoong muling nabuhay ay laging sumainyo. Ngayon, magbigayan kayo na may kagalakan ng kapayapaan sa isa't isa. Patiin niyo natin, si Kristo yung muling nabuhay. Magkamayan kayo, mga kapatid. Mga kapatid, narito ang ating Panginoon Jesucristo, ang kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad tayong nanyayahan sa Kanyang bigit. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, pagaluin mo sa amin ang batis ng Espiritu ng iyong pag-ibig upang kaming pinapagsalo mo sa piging ng Pasko ng pagkabuhay ni Kristo ay magkaisa sa pananalig sa iyo sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Salamat po sa inyong lahat. Muli, bigyan natin ng masigabong palakpakan ang Panginoong muling nabuhay. So bukas po, meron tayong salubong, alas 4 ng umaga. Be here before 4 o'clock po, sa courtyard po. Yan ang salubong natin. Ito po yung ating mga imahen na gagamitin natin sa salubong. So kayong lahat ay iniimbitahan ulit bukas ng umaga. So salamat sa lahat ng mga gumanap o naghahanda ng ating banal na pagdiriwang na ito. Hindi na ako magbabanggit ang pangalan. Salamat sa worship, sa music, sa lahat. No? Palakpakan natin lahat ng ito ng mga naglingkod sa ating simbahan. Ang mga sponsors natin, ang mga nagbigay ng bulaklak, ng mga oras, ng panahon sa ating lahat. So magandang gabi sa inyo lahat. Thank you. Sumayin niyo ang Panginoon. Tumuko kayo, hingin ang pagpapala ng Diyos. Sa dakilang kapistahang ito ng Pasko ng muling pagkabuhay ni Kristo, kayo naway pagpalain ng makapangyarihan Diyos at sa tanang kasalanan ay kanya nawang ipagsanggalang kayong nagdiriwang ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesucristo, pinagkalooban kayo ng Diyos ng kagalingan at kaligtasan. Puspusinawaya kayo ng kawalang kamatayan ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Matapos ipagdalamhati ang pagpapaksakit ni Jesucristo, ipinagdiriwang ngayon na maligayang Pasko ng pagkabuhay ng mga tao. Pasapitin naman niya kayo sa kagalangan ng kanyang kapistahan sa kalangitan, magpasawalang hanggan. Amen. Bago ibigay ang basbas, bukas po, magdala kayo ng container para sa holy water. Bibigyan namin kayong lahat sa pagkatapos ng salubong, Brother Ed, kung gusto niya ng holy water from this. Bukas po. At pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, humayo kayong taglay ang kapayapaan ng Panginoong muling nabuhay. Hallelujah! Hallelujah! Salamat sa Diyos. Hallelujah! Hallelujah! Maganda